Wag naman ganun ho, Vice President Sara Duterte, pati yung mga bata, idadamay mo sa away nyo ni House Speaker Martin Romualdez. Kawawa naman yung mga batang wala pang kapuwang-puwang sa mundo, dinadamay mo na agad sa maduming politika. Ngayon, ito yung sabi guys, kasi 'di ba magre-reading month na. So naglabas ho ng copies itong si Vice President Sara Duterte doon sa Esteban Abanda Elementary School doon sa Quezon City na kung saan ang kanyang libro ay pinamagatan na Ang Kaibigan. Yung issue nila ni House Speaker Martin Romualdez ay napapanahon. Tapos, ang sabi niya, itong Ang Kaibigan na libro na to, it is a value of friendship and kindness daw. So, basahin natin yan. Friendship and kindness. Vice President and Education Secretary Duterte launches her first book, Isang Kaibigan, which values the friendship and kindness. So, ang kwento nito daw guys ay meron daw isang ibon at marami siyang kaibigan. Merong nangyaring unos sa buhay niya at nawala lahat ng kanyang mga kaibigan niya. Akala niya nawala lahat, pero meron isang bumalik at tumulong sa kanya. At yun yung lesson doon sa libro, yung friendship and kindness. So ngayon, ilapat natin sa sitwasyon niya. Kasi nga 'di ba, meron silang alitan ni House Speaker Martin Romualdez kasi itong si Vice President Sara Duterte, ang ano niya, ang rule niya parang rule of cartel. Bahala na walang honesty. Basta nagkakampi-kampihan. Yan ang gusto ata ni VP Inday. Ano yung alam mo sa value ng friendship? Ano yung alam mo sa kindness? Bakit hindi mo na lang i-direct to the point? I mean, di ba, yung honesty, bakit hindi mo dyan ilagay? Bakit yung kindness at friendship? Pwede namang honesty. Kasi yung honesty, guys, daladala yan sa lahat ng bagay. Mapamababang uri man yan or mapamalaki. So, bakit friendship at kindness? I mean, yung kindness na lang. Bakit kindness? Pwede namang honesty. 'Di ba? Talaga nga namang lahat ng sitwasyon hindi pinapalagpas ni VP Inday. Kawawa naman yung mga batang nadadamay sa away nyo ni House Speaker Martin Romualdez. Syempre guys, napapanahon ho ngayon yung 'di ba, impeachment plot daw. Lalong-lalo na yung confidential funds. Yung impeachment plot, labas na dyan si House Speaker Martin Romualdez pero tila baga sinisisi nila. So ngayon, dito na lang tayo pumunta sa usaping confidential funds. Kasi sabi niya, 'di ba? Mayroon daw isang ibon at marami daw siyang kaibigan, which is si VP Inday. Sabihin na lang natin 'yan kasi siya yung nagkwento niyan eh. May nangyaring uno sa buhay niya. Sabihin na lang natin, madaming nang bash sa kanya. Nawala lahat ng mga kaibigan niya. Kasi nga 'di ba yung sa PDP Laban nagsisialisan na yung grupo nila. Okay, akala niya nawala lahat. Akala niya daw nawala lahat, pero meron daw isang bumalik at tumulong sa kanya. So ngayon, sa grupo niyang PDP Laban, sabihin na lang natin lahat na wash out. Sa lakas CMD lumipat. Pero itong tinutukoy niya ata dito ay si House Speaker Martin Romualdez na nagbabaka sakaling bumalik ho sa poder niya at maghimod puwet sa kanya at magpaalipin at magpasunod-sunuran. Yan ba yung gusto mo, VP Inday? Yung rule of cartel? Di bali ng walang honesty, basta kampi-kampihan? Question mark. So, wag naman sanang ganun, no? Yung idadamay yung mga bata. Kasi iba yung usapin ng mga bata. 'Di ba? Ang gusto lang naman sa akin na, kung ikaw ay DepEd Secretary ka, dapat tutukan mo na matuto sila, ma-enhance yung sarili nila, ma-express nila yung sarili nila, hanapin nila kung saan sila masaya, 'di ba? As a student, syempre kung ikaw sumusuporta ka sa gusto namin o sabing sports or sa lahat ng bagay, matututo kami agad-agad. Pero yung haluan mo ng politika, syempre may mga batang na nunood ng ng balita. Sasabihin nila na, ay,
parang si House Speaker Martin Romualdez at si VP Inday, 'di ba? Syempre may mga batang nanonood din ng balita, especially yung mga grade 5 at grade 6 kasi 'di ba, uso na yung journalism, mga bata pa lang hinuhubog na ang kanilang skills. Ano na lang yung papasok sa kanila? 'Di ba? Gagayahin kanila as a vice president na dapat ikaw nasusunod sa lahat ng bagay. Huwag naman ganun. 'Di ba? Huwag naman ganun. Pinapasama mo ang imahe ng DepEd. Huwag ganun sana, BP Inday. I-separate mo yung gulo nyo ni House Speaker Martin Romualdez. Kasi si House Speaker Martin Romualdez, wala lang naman yan. Ikaw lang naman yung nanggugulo. Nang babastos ka pa. Diba? Yung kahapon, ito, pakita ko sa inyo. Tingnan guys Dinedma raw ni Vice President Sara Duterte si Speaker Martin Romualdez na mag-cross ang landas nila kagabi. Pero ang sabi ni Duterte, wala siyang nakita. Nasa frontline ng balitang yan si Jenny Doman. Diba? Wala siyang nakita. Napakalaking tao, hindi mo nakita. Dinedma mo. Tapos sasabihin mo, wala kang nakita. Gagayahin ka ng ating mga estudyante. Iba guys, yung sabihin na lang natin, sinasabi nila nagpapakatotoo daw si Vice President sa kanyang sarili. Ayaw niya daw magpaka-plastic. So yun yung sinasabi ng iba. Pero guys, iba ho yung nagpapakatotoo sa nagpapaka-professional. Kahit magkagalit kayong dalawa, act like professional pa din. Be professional in all aspects. Kasi lahat ng galaw nyo, mapag-uusapan yan eh. So, nagiging views kayo ng mga bata na ito dapat gayahin to, na pag ganito ganyan, mandedma kasi VP natin to eh. Diba tapos hinighlight pa yan ng mga mainstream media? Gagayahin ka ng mga bata, yan ba yung gusto mo? Tapos yung sinulat mong libro, related pa sa away nyo ni House Speaker Martin Romualdez. Diba? Gagayahin ka ng mga bata, maawa ka naman, VP Inday. Yan lang yung akin dito. Wala akong pinuputak guys, kundi ibahin mo sana yung gulo nyo dito sa mga bata. Huwag mong dalhin yung away nyo dito sa DepEd. Yun. Tapos maging maayos ka naman sana sa sarili mo. Maging professional ka. Hindi ka na nga pinapatulan ni Martin Romualdez kahit ang dami mo sinasabi sa kanya. Diba dati yung tambalos-los issue. Hindi na yung pinapatulan ni Martin Romualdez para lang tahimik ang mundo. Pero guys, si Martin Romualdez, ginagawa niya lang yung trabaho niya. Diba? Huwag sanang masamain, kumbaga trabaho lang, walang personalan. O kasing si BP Inday na may personal masyado, which is not good. As a Vice President, dapat trabaho lang din, walang personalan. Na may personal kayo masyado eh. Sinasama mo pa yung tatay mo, which is hindi maganda na nakikipag-away na din, na dapat yung matanda na mamahinga na sana. Diba? Imagine that. So, yun lamang ho guys, nakakainis lang. It's me again, si Mima Alicia Nyot, nagbabalak ulit para sa ating panibagong video.